Maupay na adlaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon, bake tayo ng masarap na aking recipe na chiffon cake. Ito ay ang lemon flavor. Ito po ay tagal ko nang binibake at talaga namang napakasarap siya, lalo na po sa ever with frosting. Napakasarap nito, the best ang lasa, hindi siya ganun katamis. Bago ka lang sa aking YouTube channel, dito ay matututo kang mag-bake. Sa aking YouTube channel, mga kawaray, hindi lang pagbe-bake ng cake, pagde-design ng cake ang matututunan nyo. Pati na po, syempre ang aking masasarap na kakanin, yung ubi palitaw, sapin-sapin with bilao. Sisimulan na natin. Ang una nating ilalagay na ingredients ay all-purpose flour. Ito ay 3 cups. Baking powder, 4 teaspoon and a half. Maglalagay po tayo ng konting asin, 1/2 teaspoon lang po ito. Butter. Butter ko ay 110 grams. Ito yung buo na kinalahati ko siya, tinunaw. Gyok, 10 pieces, medium size po ito. Ito yung mahirap na part, no? Nagbe-bake ka na, tapos nag-tutor ka pa sa anak mo, nagmumudule pa kayong dalawa habang ikaw ay nagbe-bake ng cake. Buti na lang kahit papano sanay na tayong mag-bake, lalo na itong chiffon cake. Kapag ka hindi ka talaga totoo or hindi mo talaga to alam yung chiffon cake, mahirap po ito. Masasabi ko sa gagawa nito, kailangan practice para makuha nyo yung tamang pag-bake ng chiffon cake. Kasi yung chocolate medyo madali pa yon kaysa dito sa chiffon cake, dahil yung pag hindi mo makuha yung paghalo niya. So yan, maglalagay tayo dito ng Alaska Ibab. Ito ay 370 ml. Isang lata po ito na big size. Tapos, imimix lang po natin ito hanggang sa wala na tayong makikitang pamumuo ng ating all-purpose flour. Ayan, dapat i-mix natin ng maayos. Ayan pa, o, diba? Habang nagmi-mix, lalapit na naman yung anak ko, paturo na naman. O, tuloy-tuloy na lang tayo sa pagmi-mix nito. Ako naman sanay na, kasi kahit anong gawin ko sa bahay, yung anak ko, habang may ginagawa ko, nagmumodule siya. Ayan, tuloy-tuloy lang pagmumodule namin dalawa habang may ginagawa. Mga karelitang mga nanay na katulad ko na may anak din. So, ayan ang daldal ko na. Ayan, mimix lang po yan. Pagkatapos na mix, gagawa na tayo ng merengue po, mga kawaray. Ito na yung mahirap. So, ayan, mayroon po akong 10 pieces medium size na egg white. Mimix natin to. Gumamit ako dito ng stand mixer. Pero kung wala kayong stand mixer, hand mixer, pwede po yan, mga kawaray. Diyan naman talaga tayong mga nanay nag-uumpisa sa hand mixer. So, ayan, high speed ko na po yan para mabilis ang ating pag-mix ng ating merengue, ng ating meringue. Dito sa ating paggagawa ng meringue, kailangan medyo alam nyo na yung ating egg white, kapag napapansin nyo na umaalsa na siya, wala na tayong nakikitang parang basa ng egg white, ayan, pwede na po nating ilagay ang ating sugar. Ito yung 2 cups ng ating sugar. Unti-unti nating ilalagay yan. Napapansin nyo, diba, na medyo matigas na siya pag kumuha kayo ng spatula. Yan, lalagay na natin dito yung ating 2 cups ng ating sugar. Kahit buhos na natin yan. Pero once na hand mixer ang gamitin nyo, mga kawaray, huwag nyong ibuhos lahat, ha, mabibigla eh. Ang gagawin nyo, paunti-unti nyo pong ilagay yung asukal habang umiikot po yung hand mixer nyo. Yan, ngayon, maglalagay naman ako ng napakasarap kong lemon flavor. Ito yung nabibili sa supermarket, may nabibili po nito, mga kawaray. Kung wala kayong mahanap na ganitong flavor, basta lemon, kung wala kayong mahanap na ganitong brand ng ating lemon, basta lemon flavor, pwede po yan. Sa Shopee, mayroon din po ito. Pero kung wala talaga at mayroon naman kayong fresh na lemon, yung talagang fresh siya, yung balat nun, mga kawaray, yung balat ang ilalagay nyo. Kakayurin nyo siya ng pino. Then, yung balat ang ilalagay nyo. Wag yung juice nung lemon. Yung balat talaga. Kakayurin nyo siya kung wala kayong mahanap na lemon flavor. So, mix lang natin ng tuloy-tuloy yan hanggang sa ma-achieve natin yung texture na ating kailangan. Yung tumigas na talaga siya. Once na matigas na siya at sumasama na siya sa ating tawag dito yung ng stand mixer.
Ayan. Yung umiikot. Nakalimutan ko na kung tawag dyan. So, ayan. Kapag nakikita natin yan, ay sumama na yung ating mirang dyan. Ibig sabihin yan, perfect na yan. Dahil tapos na tayong gumawa ng mirang or merengue, pwede na natin ipagsama. Pero kapag ipagsama natin ito, huwag natin ibuhos lahat. Dahan-dahan nating paghaluin. Kasi once naman bigla ito, yung mangyayari sa chiffon cake, hindi siya aalsa. Pag umalsa man, pag maluto, pipipit siya, yung parang liliit siya, yung parang tawag dito kapag Tagalog kasi sa amin kasi tawag doon yung mahilyak, yung ganun, yung tawag sa amin sa probinsya kasi mahilyak, ibig sabihin lumiliit siya, kumukupos, parang ganun, lumiliit kapag hindi tama ang ating pagmix pag nabigla. Pero kapag perfect naman yung mix natin, hindi po nawawala yung kanyang pag-alsa. Kung gaano gaano na luto ang inyong chiffon cake, ganun lang po siya. Kahit hindi mo pa siya itaob agad, hindi siya nagbabago kapag maayos yung pagmix ng ating mirang. Ang tamang timpla lang nito, huwag na kayong maglagay din ng tubig. Gatas na lang o mas maganda, mas maraming ang butter. Pero hindi naman yung pinakamadami. So ayan, tapos na po natin yan haluin ng dahan-dahan. Kasi nakikita ko pa medyo may pamumuo pa kaya inaano ko siya. Yung parang pinipisat ko. Pagkatapos nito, ang gagawin natin, dahil wala tayong mga parchment paper, lalo na yung nasa probinsya, mahirap tayong makahanap nun. Pag wala kayong parchment paper, bond paper, pwede yun. Lalagyan nyo ng butter. Pero kung wala naman kayo, ayaw nyo mga bond paper na yan, ayan, gagawin natin. Dito sa ating baking pan, maglalagay tayo ng butter. Pagkatapos natin lagyan lahat ng butter ang ating baking pan, maglalagay naman tayo ng all-purpose flour. Konti-konti lang yan. Yung ginagawa ko na yan paikot-ikot. Hindi na ako gumamit ng panukat dito kasi nga, shortcut na. Hindi na ako gumamit ng panukat. Bala na kayo kung gaano kadami kayong maglagay. Pero dapat ay kalahati lang sa ating baking pan. Kalahati lang kasi aalsa pa yan eh. Hindi naman yung napakakonti. Pangit naman pagka konti lang. Kaya kailangan kalahati sa ating baking pan. Alam nyo naman yan. Ginaganyan ko siya, yung parang tinutok ko siya para yung bula-bula ay mawala. Kasi pagka once na ito ay maluto, ito ay magbubutas-butas. So ayan, niluto ko siya ng 45 to 50 minutes. Pero hindi ko siya nilagay sa pinakailalim ha. Yung pagluluto ko talagang mas mataas pa kasi pagka nasa ilalim talaga siya ng oven, mabilis siyang maluto eh. Ang tendency nun, yung cake natin madaling maluto, and then magkakaroon siya ng sunog. Dapat ay nasa taas lang talaga siya ng oven, pangalawa sa oven. Mahinang apoy lang tayo. Ang apoy na ko dito ay nasa 150 degrees Celsius lang. Alalay lang tayo kasi chiffon cake ito. Hindi yung mabilis. Doon sa electric naman, sa ilalim lang ang gamitin yung apoy. So ayan, dahil tapos na tayo, magde-design naman tayo ng ating cake. Ang ginamit ko ditong pang frosting ay Everwhip. Hindi ko na pinakita dahil dito naman sa aking YouTube channel, marami na akong tutorial kung ano yung ginagamit ko sa pang frosting. Lahat ng aking cake ay Everwhip dahil napaka-sarap ng kanyang icing. Hindi siya maumay at hindi siya matamis. Gustong-gusto din ng mga customer ko yan. Kung wala kayong Everwhip sa inyong mga lugar at napakalayo ng bibilan nyo, lalo na kapag nasa probinsya kayo, I suggest na gamitin nyo o gawin nyo yung aking condensed milk buttercream frosting. Madali lang po yon at napaka sarap din po nun. Bisitahin nyo din po dito yan sa aking YouTube channel. Mayroon din po ako ditong condensed buttercream Everwhip frosting. Napakasarap. So yan, pagpakinis din po ng aking cake ay napakadali. Mayroon din po ako dito sa aking YouTube channel. Step by step talaga yun. Ito kasi pinakita ko lang yung design na ating gagawin. Napakadali lang sa mga nanay na nahihirapang magpakinis. Practice lang kayo ng practice. Ang masasabi ko, huwag sumuko agad. Ang sumusuko agad, talagang hindi yan matututo. Akala mo wala ng pag-asa. Sabihin ko sa inyo mga kawaray, ako sobrang hirap dahil walang magturo sa akin yun sa pagbablog, yun sa pagka nanonood ako. Minsan kasi hindi nila sinasabi lahat.
Hindi nila sinasabi yung technique, hindi nila sinasabi yung mga kung ano-ano yung ginagamit nila, kung paano yung procedure. Ang ginamit ko ditong pangkulay, master. Ayan, yung mastership, yun yung ginamit kong food color. Konti lang na muna, mag-apply kayo ng konting icing, tapos lagyan nyo ng pangkulay, blue, para sobrang tingkad, kung sobrang tingkad ang gusto nyo. Ayan, dalawang kulay lang ginamit ko, white and blue, para simple lang. Pasensya na kayo sa pagsasalita ko, medyo iba kasi may sipon ako ngayon. Ay, napakadali. Sa mga gusto nga palang hiramin yung mga picture ko sa mga pa-order, paninda, pasensya na kayo. Kung medyo hindi naman ganun ka-attractive sa inyo, huwag nyo nang hiramin. Pero kung kailangan nyo, bisitahin nyo lang po ang aking Facebook, Hasmin Kabikis, or sa aking Facebook page, kung gusto nyo kung i-follow doon, nasa sa inyo yon, walang pilitan, Cake by Ate Jazz. Ayan, follow nyo ako ha, sa Cake by Ate Jazz, magkita-kita din po tayo doon. Tsaka syempre, sa mga nanay dyan na nahihirapan, huwag kayong mahiya, i-message nyo ako, or sumali kayo sa aming group, Madiscarding Waray group. Message nyo ako doon, ayan, magre-reply po ako sa inyo. So ayan, natapos na natin, di ba? Napakabilis at simple lang itong ating cake. Di ba? Hindi na natin kailangan pagadahan, hindi natin kailangan mas maganda ang kabila. Dapat gandahan mo pa. Huwag kang tumingin sa iba. I-focus mo ang sarili mo sa'yo. Kasi yung gawa niya, hindi parehas kayo. Maganda sa kanya o ikaw, mas i-improve mo pa. Huwag kang tumingin sa mga baker na mga kilala mo. Huwag na huwag. Kasi doon ka babagsak. Focus ka lang sa sarili mo. Gawin mo siyang inspirasyon. Huwag ka inggitan, mga kawaray. Yan ang advice ko sa inyo. Hanggang dito na lang. God bless po sa ating lahat, mga kawaray. Kita-kita tayo sa aking page. Follow niyo po ako doon. Cake by Ate Jazz. God bless po sa ating lahat.